Nagsimula ang pelikula kay Simone, namana niya ang malaking lupain ng kanyang ina, pinuntahan ito nila Simone kasama ang kanyang asawa na si Eric at dalawang anak nila. Nang makita ng mag-asawa ang lumang bahay, agad silang naghanap ng karpentero. Pumunta ng mall si Simone kasama ang kanyang dalawang anak, para mamili ng pagkain. Ilang minuto lang napansin niyang wala ang babae niyang anak sa tabi niya, natataranta na siya na tinatawag ito. Lumabas siya ng mall nagbabasakaling pumunta sa kotse nila pero wala ito. Paglingon niya sa entrance ng mall nakita niya ang anak niya na kasama ang lalaki na si Peter, na sinabihan siya na nakita niya ang bata sa bilihan ng mga laruan. Kinuha na ni Simone ang kanyang anak na mabilis umalis. Kinagabihan, pumunta sa restaurant ang mag-asawa. Habang kumakain dumating si Peter, sinabihan naman ni Simone ang kanyang asawa na si Peter ang nakahanap ng kanilang anak. Nagpasalamat naman si Eric sa kanya, na pinaupo si Peter. Nalaman naman ni Peter na merong malawak na lupain si Simone. Nagsalita naman si Eric na kailangan nila ng karpentero. Masaya naman si Peter na sinabihan ang mag-asawa na contractor siya. Sa sumunod na araw, nagulat si Simone na meron ng mga karpentero. Habang nilalabas niya ang mga pinamili niya, isa-isang nagpakilala ang mga karpentero. Nagulat siya nang nagpakilala ang gwapong binata na si Michael, na nahulog pa ang kanyang mga pinamili. Tinulungan siya ni Michael na kaagad siyang umalis at nagsimulang magluto ng tanghalian nila. Inihanda na ni Simone ang niluto niya, natatarante naman siya nang sa kanya tumabi si Michael, habang si Eric ay abala sa pakikipag-usap kay Peter. Sa sumunod na araw, tinulungan si Simone sa pagsibak ng mga kahoy, na kinanervyos niya pag nasa tabi niya si Michael. Habang nagluluto siya, inutusan siya ni Eric na magsunog ng kahoy. Nakita ulit siya ni Michael na tinulungan itulak ang kariton na may kargang mga panggatong. Nakarating na ang dalawa sa silid kung saan sinusunog ang mga kahoy. Dahil sa init hindi maiwasan ni Michael na hawakan ang mainit na katawan ni Simone. Nagtitigan ang dalawa na gusto ng sibakin ni Michael si Simone, pero pinigilan ni Michael ang kanyang sarili na kaagad lumabas. Lumabas na rin si Simone na mabilis ang tibok ng puso dahil sa akal ang sisibakan na siya. Nakita naman niya ang umuusok sa itaas, mabilis siyang pumunta sa kusina na nakitang nasunog ang kanyang niluluto. Sa tanghalian, si Michael lang ang kumain ng kanyang nasunog na pagkain na kinatuwa niya. Namasyal naman ang mag-asawa na kasama si Peter, nilapitan naman siya ng isang babae na binabalaan na mag-ingat kay Peter. Sa sumunod na araw, inutusan ni Eric si Simone na pumunta sa hardware na isama si Michael dahil may bibilhin na gamit. Nagdalawang isip naman si Simone, ngunit pinipilit siya ni Eric dahil may gagawin pa siya. Nagsimulang nang magmaneho si Simone na nenerbiyos. Pagkarating sa hardware, sarado pa ito na pagkatapos ng tanghalian pa ito na magbubukas. Nagsuggest naman si Michael na may masarap na restaurant. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa na tinanong ni Michael si Simone kung ano ang gusto niya sa kanyang sarili. Hindi naman nagsalita si Simone na hinalikan na lang siya ni Michael. At pagkatapos ay sinabihan siya na maganda. Sa sumunod na araw, aalis naman si Eric dahil nagkasakit ang kanyang ina. Inimongkahi niya kay Simone na papuntahin ang kanyang kapatid na babae para may kasama siya. Kinabukasan, nakarating na ang kapatid ni Simone. Nagulat siya nang makita ang gwapong binata na si Michael. Kinagabihan, habang naliligo si Simone, nagulat siya nang pumasok si Michael. Agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib, pero sinabihan siya ni Michael na huwag takpan dahil maganda ang kanyang dibdib. Magsisibakan na sana sila nang tinawag si Simone ng kanyang anak, na kaagad siyang nagbihis at lumabas, ngunit lumabas na rin si Michael na nakita rin siya ng bata. Sa sumunod na araw, sinabihan ni Michael si Simone na may bibilhin sila sa hardware. Pinasakay na siya at nagsimulang magbiyahe ang tatlo. Dahil sa tensyon pinababa ni Simone ang kanyang kapatid at sinabihan na sunduin ang kanyang mga anak, mabilis na pumunta ang dalawa sa abandonadong gusali na nagsimulang magsibakan. Hindi ko na ipapakita dahil bawal ito sa mga bata. Dahil hindi pa umuwi si Eric, paulit-ulit na nagsisibakan sina Michael at Simone. Kinabukasan, nagpaalam na ang kapatid ni Simone, sa pagyakap sa kanya, sinabihan siya na itigil na ang pagpasibak kay Michael. Nagulat naman si Simone sa sinabi ng kanyang kapatid. Sa tanghalian,
Nakipagkita si Simone kay Michael na sinabihan niya, na itigil na nila ang kanilang sibakan, na humanap na ng ibang trabaho at tumigil na sa pagkarpentero ng kanilang bahay. Dumating na si Eric, na tinanong ang mga anak kung naging mabait ba sila na wala siya. Nagsalita naman ang bata na nakita niya ang kanyang ina na kasama si Michael sa banyo. Tiningnan ng malalim ni Eric si Simone na nenerbiyos. Nagsinungaling naman si Simone na pinaayos niya lang kay Michael ang shower para uminit. Sa sumunod na araw, nag-usap sina Eric, Peter at Simone tungkol sa bungalow na gagawin. Gusto ni Peter na maglagay siya ng mga bungalow sa lupain niya, at hati sila sa kita, ngunit hindi pumayag si Simone. Kinabukasan, habang nagluluto si Simone, bigla na lang siyang nasusuka. Gumamit siya ng pregnancy test at nalaman na buntis siya. Samantala, kinausap naman ni Peter si Simone tungkol sa hindi niya pagtanggap ng alok niya. Pinakita niya ang mga litrato nila ni Michael na magkasama na nagsibakan. Bina-blackmail niya si Simone na isusumbong kay Eric kapag hindi siya pumayag na magtayo ng bungalow sa lupain niya. Dahil sa takot wala nang nagawa si Simone, kundi tingnan ang kanyang lupain na tinayuan ni Peter ng mga maliliit na bahay bakasyonan. Sa sumunod na gabi, inimbitahan ang mag-asawa sa bahay ni Peter, para i-celebrate ang bagong negosyo nila. Habang nililibot ni Simone ang bahay ni Peter, nakita niya ang mga larawan sa pader. Tiningnan niya ito ng mabuti at nakita na may larawan rin si Michael na kasama si Peter nang bata pa siya. Napagtanto niya na mag-ama ang dalawa, na ginamit lang siya ni Michael. Sinubukan ni Simone na lumabas ng bahay pero nahihilo siya. Napansin naman siya ni Michael, na tinulungan siya, pero tinulak niya si Michael na kaagad siyang lumabas, ngunit sinundan pa rin siya ni Michael sa labas. Galit na tinanong ni Simone si Michael, na kung bakit siya pinaglalaroan niya. Tumanggi naman si Michael na pinaglalaroan lang siya. Inamin niya sa kanya na buntis siya at siya ang ama. Masaya naman si Michael na yayakapin sana si Simone ngunit pinigilan siya, na sinabihan na ipapatanggal niya ang bata. Nagalit naman si Michael na sinampal si Simone na kaagad siyang umalis. Pagkaalis ni Michael, dumating naman si Peter na narinig lahat ang usapan nila. Kinabukasan, pinuntahan ni Peter si Simone para kausapin. Hindi naman makatiis si Simone na inamin na kay Eric na bina-blackmail siya ni Peter. Habang nag-aaway ang tatlo, dumating naman si Michael. Sinabihan niya ang mag-asawa na kapamilya na sila, at wala na silang magagawa dahil apo niya ang dinadala ni Simone ngayon. Aalis na sana si Peter ng galit na tinulak ni Simone si Peter na nabagok ang ulo sa palakol, na nawalan agad siya ng buhay. Sa nangyari nagtinginan ang tatlo. Inutusan ni Michael ang mag-asawa na ihatid sa bahay ni Peter ang sasakyan niya, para magmukhang nasa bahay lang si Peter, ngunit nakita si Simone ng isang karpentero nila na naghihintay sa labas ng bahay ni Peter. Labis na nag-alala ang mag-asawa. Tinawagan agad ni Simone si Michael na nakita sila ng isa sa mga karpentero ni Peter. Sinabihan siya ni Michael na huwag munang umuwi sa kanilang bahay, na kumain muna sila sa labas para makita sila ng mga tao na nasa syudad sila. Hapon na nang umuwi ang mag-asawa, tiningnan naman ni Simone ang palakol kung saan niya tinulak si Peter. Kinabukasan, habang nagsasampay ng mga damit, dumating ang mga pulis at dinakip si Simone, na sinabihan siya na may witness na nakita siya sa labas ng bahay ni Peter. Nasa kulungan na si Simone na naghihintay ng kanyang abogado. Ilang oras lang ay pinalabas na rin siya, na nakita si Eric na naghihintay. Sinabihan siya ng pulis na makakalaya na siya. Nakita naman niya si Michael kasama ang mga pulis. Sinabihan siya ng pulis na sinuko ni Michael ang kanyang sarili, na siya ang may gawa ng krimen. Nakita na rin siya ni Michael na nagtitigan lang ang dalawa. Ibinaling ni Michael ang krimen sa kanya para sa darating na anak nila ni Simone. At dyan nagtatapos ang ating pelikula. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe para malaman ang susunod kong upload dito sa Taco Recap.